If ever na nag-file siya, tatanggapin namin yun. Kasi pwedeng-pwede naman, pwedeng-pwede siyang tumakbo. Yung kasing mga cases na nakafile sa kanya, hindi pa naman nagkakaroon ng final decision. Mga kabayan, sa kabila ng kaliwat ka ng mga kaso na kinakaharap ni dismiss Banbantarlac Mayor Alice Go, kinumpirma ng kampo nito na muli siyang tatakbong mayor ng Banbantarlac. Ayon sa Comelec na nakabase sa Banban, pwedeng-pwede pa naman daw siyang tumakbo at ito ay papayagan nila dahil wala pa naman daw napatunayan sa mga kaso nito at wala pang hatol ang Korte Suprema. Pero may paliwanag dito ang Comelec sa Maynila. Ayon kay Atty. John Rex Laudianco, spokesperson ng Comelec, tatanggapin nila ang kandidatura ni Alice Go pero umaasa silang may mga magpa-file ng disqualification laban sa kanya, partikular ang mga magiging katunggalin niya sa Banbantarlac dahil sa pag-question sa kanyang qualification. Kung magpa-file siya ng COC, nasa kanya po yan. Kung tatanggapin ba ng COMELEC, opo, tatanggapin namin dahil ayon sa Section 76 ng Omnibus Election Code, ministerial duty. Pero pinakamagandang tanong po yung kasunod, pagkatapos ba ma-file at tanggapin ng COMELEC, magiging lehitimong kandidato na siya, hindi po kaagad. At ang sinasabi nga po namin, ine-expect namin merong magpa-file na petition to cancel sa kanyang COC dahil questionin mismo yung kanyang qualification. Inaasahan din po namin na merong magpa-file na petition for disqualification dahil sa nauna ng disqualification po na nailagak sa kanya ng Office of the Ombudsman. Samantala kung ang mga residente naman ng Banbantarlac ang tatanungin, naniniwala pa rin silang mananalo itong si Alice Go sa kanilang lungsod dahil sa mga magagandang nagawa nito sa Bamban. Alice Go in the 2 years that she's our mayor is good. Team Guo. Bakit po? Idol ko yun eh. Bakit po si Mayor? Marami po siya nagawa dito. Si Alice Go kasi yung ginawa niya dito medyo maganda. Kaya lang yung nagawa niyang hindi namin alam yun. Pero yung ginawa niya dito maganda. Sa isang interview, sinabi ng Comelec na kailangan ay may mga individual na mag-file ng disqualification laban dito kay Alice Go at dapat ay registered voter ng Banban. Halimbawa, dun sa kaso po ni dismiss Banbantarlac Mayor Alice Go, sino ba ang qualified na mag-file ng petition para ideklarang disqualified siya or questionin yung kanyang credibility? Pawang taga-Banban lang ho ba or not necessarily residente ng Banbantarlac? Kailangan po ay registered voter po kung saan siya tumatakbo at inaasahan din po namin yung makakalaban niya na siyang pinakamakaaapektuhan ay siyang magsasampa ng kaso. Samantala kung sakali naman na walang maglakas loob na taga-Bamban na mag-file ng disqualification dito kay Alice Go, ibig bang sabihin ay magpapatuloy ang kanyang pagkandidato hanggang sa siya ay maupo muli sa pwesto? Paliwanag ng Comelec may paraan pa naman at ito ay ang tinatawag na perpetual disqualification ng ombudsman. Ay, ika nga, paano kung walang mag-file ng petition? Paano lang ha, in case wala talaga? Opo, gaya nga po ng sinabi ko kanina, may isa pa pong paraan. Although ayaw ko pong i-preempt pa maaring maging aksyon ng Commission and Bank dito. Ang sinasabi po namin kasi, dun sa isang kaso niya, dun sa Office of the Ombudsman, meron po yata dun perpetual disqualification. At alam naman po natin, ang desisyon po ng Ombudsman, immediately executory po yan. Kaya nga po napababa po siya sa pwesto. Ito pong mga perpetual disqualification decision ng Office of the Ombudsman ay maari pong maging basihan ng isa pong tinatawag nating administrative cancellation. Ano ang masasabi mo dito kabayan? Kung ikaw ang tatanungin, sang-ayon ba kayo na muling tumakbong mayor ng Banbantarlac itong si Alice Go sa kabila ng mga controversial at kaso na kanyang kinakaharap? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakikomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Yun hong posibleng pagkandidato ni dismiss Banban Mayor Alice Go, although ang sabi ni Chairman dun sa nauna interview din namin ay ministerial ng duty ng COMELEC kundi tanggapin. Pero sa balita po ngayon ang sinasabi pwedeng harangin pala ng COMELEC. On what grounds? Ganito po, tama po yan. Kung magpa-file siya ng COC, nasa kanya po yan. Kung tatanggapin ba ng COMELEC, opo, tatanggapin namin dahil ayon sa Section 76 ng Omnibus Election Code, ministerial duty. Pero pinakamagandang tanong po yung kasunod, pagkatapos ba ma-file at tanggapin ng COMELEC, magiging lehitimong kandidato na siya, hindi po kaagad. At ang sinasabi nga po namin,
ine-expect namin merong magpa-file ng petition to cancel sa kanyang COC dahil i-questionin mismo yung kanyang qualification. Inaasahan din po namin na merong magpa-file ng petition for disqualification dahil sa nauna ng disqualification po na nailagak sa kanya ng Office of the Ombudsman. And on the other hand po, ang COMELEC po, kung nasa database din po namin siya doon sa mga perpetually disqualified, tandaan po natin immediately, executory decision ng Ombudsman, nasa kapangyarihan po ng COMELEC ang administrative cancellation ng COC. Opo, at kung meron mang grupo or individual na magfa-file ng petition to disqualify a particular candidate, hanggang kailan ba yun, attorney? Opo, ang petition to cancel po ay kailangang ma-file within 25 days po ng nailaga o naisumite ang Certificate of Candidacy. Ang petition for disqualification naman po ay maaring i-file mula dun sa araw na na-file yung COC hanggat hindi pa po siya napoproklama. So kahit po matapos yung eleksyon, basta hindi pa siya napoproklama, pwede pong i-file ang petition for disqualification. Oo, at halimbawa, dun sa kaso po ni dismissed Banbantarlac Mayor Alice Go, sino ba ang qualified na mag-file ng petition para ideklarang disqualified siya or questionin yung kanyang credibility? Pawang taga-Banban lang ho ba or not necessarily residente ng Banbantarlac? Kailangan po ay registered voter po kung saan siya tumatakbo at inaasahan din po namin yung makakalaban niya na siyang pinakamakaaapektuhan ay siyang magsasampa ng kaso. Tama ho ba? Kailangan ay makakalaban niya or pwedeng kahit ordinaryong botante ng Banban? Kahit sino pong registered voter po ay pwedeng magsampa ng kaso, Sir Johnson. Pero kung halimbawa ang hamon po sa inyo ng mga botante, hindi po pwedeng on your own ay umaksyon ng COMELEC without the petition kung sino man mula sa Banban. Tama po, kapag ang question po kasi ay qualification, ito po yun, yung age, yung citizenship, yung residency, yung pagiging registered voter, at yung able to read and write o yung literacy requirement, hindi po pwedeng motu proprio po mag-file ang COMELEC. Kailangan po talaga may magsasampa ng kaso dahil ito po ay mag-establish ng fact, mag-establish po pati ng applicable law para po itong korte ang COMELEC pagdating sa puntong ito. Ay, ika nga, paano kung walang mag-file ng petition? Paano lang ha, in case wala talaga? Opo, gaya nga po ng sinabi ko kanina, may isa pa pong paraan. Although ayaw ko pong i-preempt pa maaring maging aksyon ng Commission and Bank dito. Ang sinasabi po namin kasi, doon sa isang kaso niya, doon sa Office of the Ombudsman, meron po yata doon perpetual disqualification. At alam naman po natin, ang desisyon po ng Ombudsman, immediately executory po yan. Kaya nga po napababa po siya sa pwesto. Ito pong mga perpetual disqualification decision ng Office of the Ombudsman ay maari pong maging basihan ng isa pong tinatawag nating administrative cancellation. Kasi nga po, malinaw po doon sa ruling na siya po ay talagang napatawan na disqualified na po siya. So abangan po natin, ayaw ko pong i-preempt ang bagay na to at tingnan po natin ang mga magiging susunod na hakbang po. Alright, sige Attorney John Rex, maraming salamat ulit sa pagsagot sa tawag namin at sa mga paliwanag. Mag-iingat po kayo. Isang karangalan po, Sir Johnson. Mabuhay and God bless po. Thank you. God bless you to Attorney John Rex Laudianco, ang spokesperson ng COMELEC. Sa noonang pahayag ng kampo ni dismissed Bamban Mayor Alice Guo, kinumpirma nila ang tatakbo si Guo bilang alkalde ng Bamban. Ito ay sa kabila ng patong-patong na kaso na kinahaharap ng dating alkalde. Yung pagpapile ni Mayor Alice, balita lang naman. Kasi kahit kami, wala kami alam, hindi nagbibigay ng araw o oras. Tanging ang representative lamang ni Guo ang papayagang magsumite nito. Pero ayon sa COMELEC ng Bamban, maluwag nilang tatanggapin ang kandidatura ni Guo. If ever na mag-file siya, tatanggapin namin yun. Kasi pwede naman, pwede siyang tumakbo. Yung kasing mga cases na nakafile sa kanya, hindi pa naman nagkakaroon ng final decision. Gayunman, matatanda ang sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia na magkakabisa lamang ang kanyang kandidatura sakaling mag-issue ng PRO ang Court of Appeals sa naging kaso nito sa Ombudsman. Ngunit, posible ring madisqualify si Guo sakaling may mag-file ng cancellation para sa kanyang kandidatura. Ngunit tanging ang COMELEC sa Maynila lamang ang pwedeng magdeklara nito. Hati naman ang opinyon ng mga residente ng Bambantarlac kaugnay sa posibleng kandidatura ni Alice Guo sa Bamban. Alice Go in the 2 years that she's our mayor is good. Maayos po, marami po siya nakapagawa. Sa tingin ko po, wala pong matalo sa kanya sa pagka-mayor dito. Team Guo. Bakit po?
Idol ko yun eh. Bakit po si Mayor? Marami po siya nagawa dito. Si Alice Go kasi yung ginawa niya dito medyo maganda. Kaya lang yung nagawa niyang hindi namin alam yun. Pero yung ginawa niya dito maganda. Ayon sa COMELEC ng Bambantarlac, maliban kay Guo, may 4 pa na inaasang tatakbo dito bilang alkalde. Ito ay sina Board Member Joey Salting, ex-Mayor Jose Feliciano, ex-Councilor Rudy Escoto, at ang kasalukuyang Mayor na si Acting Mayor Irani Erdi Timbanga. Well, ngayon po lahat tayo abalang-abala na nag-aabang sa mga naghahain ng mga certificate of candidacy. Totoo po sa isang demokrasya, importante po ang eleksyon. Dahil sa pamamagitan ng eleksyon, ang taong bayan ang namimili kung sino ang mamumuno sa kanila. Ito'y kabahagi ng isang tinatawag na social contract na tayo'y papayag na mayroong mga mamumuno basta ang kondisyon ay tayong mamimili kung sino ang mga mamumuno. Pero ano ba talaga ang estado ng demokrasya sa Pilipinas? Tunay bang mademokratiko ang ating eleksyon? Well, alam nyo mga kaibigan, ang malungkot, hindi po talaga tunay na demokratiko ang ating mga eleksyon. Bakit? Dahil napasukan na po ng korupsyon ang ating eleksyon. At sino pong dapat sisihin sa korupsyon na yan? Well, tayo rin pong mga bumoboto. Ano pong ibig sabihin ko? Well, lantaran na po ngayon sa Pilipinas ang bilihan ng boto. Naalala ko, nung tumakbo ko noong 2016, ito po Pexman, mamatay man ako, wala pong 2 milyon ang ginastos ko para manalo bilang isang party list congressman at pang-anim po ako. Hindi po talaga ako namili ng kahit anong boto. Ang ginawa ko lang, sumama ako sa kampanya ng isang kandidato para presidente, umakyat ako sa entablado niya at sa buong Pilipinas, ako'y nangampanya. Kaya mahigit 800,000 votes ata ang nakuha ko noon, pang-anim sa lahat ng party list. Pero ngayon po, mula nung susunod na eleksyon, napansin ko, nalantaran na ngayon ng bilihan. Sa mga probinsya, napansin ko na dumarating ang mga sample ballot, mga 1 gabi o 2 gabi bagong eleksyon, nakasama na ang pera. At nandun na yung mga dapat piliin ng mga botante. At lantaran na po ngayon, sa ibang mga lugar, umaabot ng 8,000 pesos ang bilihan ng boto. Siyempre, 8,000 naman yon para sa mga kongresista, mayor, hanggang mga konsihal, at siyempre, senador at kongresista. Ang balita ko, hati-hati naman yung mga tumatakbo na congressman, governor at mayor doon sa 8,000. Pero mantakin nyo, 8,000 kada boto. Kaya naman ngayon, ang isang kongresista, kung gusto niyang manalo, gagastos siya ng hindi bababa ng 50 milyones. At ang senador po ngayon, sa aking karanasan, hindi ka mananalo kung hindi ka gagastos ng 0.5 bilyon. Ito po ngayon ang dilema ng ating demokrasya. Paano tayo magkakaroon ng demokrasya kung ang mga botante ay binibenta ang kanilang mga boto? At dahil binibenta ang kanilang mga boto, ito naman po ang dahilan kung bakit lantaran ng korupsyon sa gobyerno. So kung ikaw ay kongresista, ganito po ang inyong business model. Gagastos ka ng 50 million. Pero kada taon, meron kang siguro 2 bilyon. Dati-rate, 10%, 200 billion. Pero ngayon, mas malaki na raw ngayon ang kubra ng SOP, hanggang 40%. So kung 2 billion yan, 400 million. Mantakin nyo, 50 million lang naman ang iyong investment. Ang laki ng return on investment. Pero siguro, dahil tumataas na nga ang bilihan ngayon, baka yung 50 million, 100 billion na ngayon. Pero siyempre, kada taon, kung ikaw ay mangungurakot ng 40%, kada porsyento sa iyong infrastructure budget na 2 billion, at yan naman po yung average na kukuha ng mga kongresista, 100 billion per year pa rin ang kita mo. Mantakin mo, kung sabihin na natin na 100 billion ang ginastos mo sa eleksyon, ang balik naman ay mas malaki. Kaya paikot-ikot yung sirkulo ng korupsyon. Anong pinagmumulan ng korupsyon? Kasi binibenta natin yung mga boto natin. Saan naman kukuha na pambili yung mga politiko ng ating mga boto kung hindi sila mangungurakot? So yan nga po ngayon ang malungkot na karanasan natin sa ating demokrasya. Nawala na po talaga yung pagpili na batay po sa kakayahan maglingkod, sa katapatan maglingkod. Ngayon ang katapat talaga ay pera. So talagang ang solusyon po dyan, tayo mismo mga botante, itigil na natin itong proseso na binibenta natin ating mga boto.
Siguro, sundin natin yung sinasabi ng simbahan. Tanggapin natin ang ating binibigay na pera dahil galing naman sa atin yan, kinurakot din nila yan, galing sa pondo ng gobyerno, pero bumoto tayo sang-ayon sa ating konsyensya. Pero po, pwede pa ba talaga yon? Talaga bang meron pang boto galing sa konsyensya o talagang depende na yan kung magkano yung kadikit na pera sa sample ballot?